Jumaa, justifying circumstances, exempting circumstances, mitigating circumstances, aggravating circumstances, and alternative circumstances. Ano ba yung lima na yan na tinatawag na Jumaa? Pag sinabi nating yung letter J muna, yung J, okay? Yung J, it means the justifying circumstances. Example, the person, he commit a crime but reasonable, okay? Pagka reasonable yung paggawa niya, pagtulong niya, kahit nakakomit siya ng crime, mapapawalang sala siya. Bakit? Because of the justifying circumstances. Kung matja-justify niya yung ginawa niya ay reasonable. No criminal and civil liability to mangyayari. Wala siyang criminal at civil liability. Example, tumulong lang siya dahil merong papatayin. Yung papatay sa kanya, napatay niya. Mga ganun. Papatayin siya ng tao. Wala siyang kalaban-laban. Tapos, ang nangyari ngayon, naagaw niya yung kutsilyo, nasaksak niya yung tao na papatay sa kanya. That are the example of justifying circumstances. Pag sinabi naman nating exempting circumstances, example yung baliw, pag sinaksak ka niyan, wala siyang criminal liability. Pero meron siyang civil liability, pero sinong magbabayad doon, okay? Yung relatives noong baliw, okay? Kaya pagka may baliw, lumayo ka na lang dahil baka saksakin ka, wala siyang criminal liability. Pero meron siyang civil liability. Meron pang exempting dito. Yung lucid interval. The lucid interval, example, yung lucid interval. Matinong tao, kausap mo, mamaya nanaksak na. Kausap mo lang siya, naglalakad kayong dalawa, tapos nag-uusap kayo, mamaya sinaksak ka na. Yun yung tinatawag na lucid interval. Pag napatunayan yan ng mga medical expert na meron palang lucid interval, there are no criminal liability but civil liability. Babayaran niya yung danyos mo. Example, hindi ka nakapasok, ayan, mga physical injuries, gagamutin, mga ganon. Pag sinabi naman nating aggravating circumstances, okay, mitigating muna. Pag sinabing mitigating circumstances, bababa yung penalty. Okay? Bakit bababa yung penalty? Example, napatay mo ay parents mo. Pag napatay mo yung parents mo, bababa yung penalty, imbis na murder, magiging homicide. Bakit magiging homicide? Because relative mo eh. Relative mo yung napatay mo. Example pa nito ay yung mga reckless imprudence resulting to homicide. Bumababa yung kaso nila dahil hindi naman nila sinasadya yung pangyayari, okay? Pero pag sinagasaan mo yung isang tao na meron kang intensyon na patayin siya, anong kaso? Murder. Ganun yan. Ganun yan kasimple. Pero sa mitigating circumstances kasi, bababa yung kaso niya. Ganun. Basta tatandaan nyo lang sa mitigating, yung kaso, bumababa. Sa aggravating circumstance, alternative, aggravating circumstances. Sa aggravating circumstances naman, yung kaso niya is ma-aggravate. Tataas naman yung kaso niya, tataas naman yung penalty niya. Why? Why the person are tataas yung penalty? Example nito yung ginawa niya, ginamit niya yung kanyang katalinuhan para makapangloko. Example, yung magagaling sa computer. Yung magagaling sa computer, gumawa sila ng mga yung malware, yung malware sa computer, yung mga virus, gumawa sila ng virus para kung sakali na maklik nila yon, makuha nila yung mga details information mo, ma-aggravate yung iyong penalty. Ma-aggravate yung penalty noong gumawa nun kasi ginamit niya yung katalinuhan niya, okay? Meron pa yung tinatawag dito, yung sabi niya na kasi meron tayong tinatawag na yung Dorelex Sedlex, the law may be harsh but it is the law. Yung sinasabi na hindi ko alam yung batas. Yan, exempted ako. Yan. Ginagamit ng tao yung pagiging mangmang niya para makapangloko. Ganon yung ginagawa nila. Ang mangyayari doon, we're going to aggravate. Mapapataas yan kasi ginagamit mo yung kamangmangan mo para makapangloko ng kapwa. Ganon yan. Sa alternative circumstances naman, ito medyo tricky to eh. Medyo tricky. Pag sa alternative circumstances, yung kaso mo, pwedeng bumaba, pwedeng tumaas. Okay? Paano yan?
Example, example doon na sinabi ko kanina, 'di ba? Pag may napatay siya, okay? Aalamin muna kung relatives niya, alamin muna kung kaano-ano niya yung tao para mapunta ba kung homicide o parricide, mga ganyan kasi ang hirap niyan. Okay? Example nito, pag pumatay ka ng bata na less than 72 hours, okay? Pag 72 hours, ano ang kaso? Infanticide, parricide. Okay? Pag 72 hours, infanticide. Okay? Pero paano kung ano? Kung relatives niya, paano kung relatives niya? Kahit relatives niya, basta ang bata is 72 hours na patay, infanticide. Paano pagkabata na, 3 days na, parricide na. Okay, ganun yon. Tataas yung penalty, pwedeng bumaba. Kasi magkaiba yung penalty ng parricide sa infanticide. Magkaiba din yung penalty ng murder sa homicide, okay? Ganun lang kasimple. Yung basta ang tandaan nyo sa alternative circumstances, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Sa aggravating circumstances naman, tandaan nyo dyan, yung isang kriminal, ginamit niya yung katalinuhan niya para makapangloko, okay? O kaya ginamit niya yung ginamit niya yung kanyang kamangmangan para makapangloko while going to aggravating, o kaya ginamit niya yung nighttime para makalamang, ganyan, para mayroon siyang ma-hold up for going to aggravating. Sa mitigating naman, yung kaso bababa yung kaso niya. Pag naman dun sa justifying, no criminal and civil liability, ganun lang yun, iikot lang doon yung justifying circumstances. Tapos doon naman sa alternative, meron pa dito yung intoxication. Sa alternative last, okay? Pag sa intoxication, okay, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Ito yung example niyan. Example, hindi ka naman talaga manginginom, pinainom ka. Tapos nag-aaway kayo, napatay mo yung isang tao na nakaaway yun, nakasagutan mo. Pagka napatay mo yon, dahil hindi ka naman manginginom, yung penalty mo bababa. Okay, the example of alternative circumstances. Pero kung manginginom ka talaga, ginamit mo yung kalasingan mo para makapatay, okay, para makagawa ng kasalanan, we're going to aggravating, tataas yung penalty. Ganun lang yon yung jimaa. Okay, ganun lang yung ikot niya. Article 11, 12, 13, 14, and 15.